kapanalig, may nagmamahal sa iyo. Mabiyayang araw ng Biyernes Santo, ginugunita po natin ngayon ang pagpapakasakit ng Panginoon at pagkamatay niya sa krus para sa kaligtasan nating lahat. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Nakakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae na ina niya, si Maria ang asawa ni Cleophas at si Maria Magdalena. Kaya pagkakita ni Jesus sa ina at sa kanyang mahal na alagad na nagkatayo sa tabi, sinabi niya sa ina, "Babae, hayan ang anak mo." Pagkatapos ay sinabi naman niya sa alagad, "Hayan ang iyong ina." At mula sa oras na iyo'y tinanggap siya ng alagad sa kanila. Pagkaraan nito, nakita ni Jesus na natupad na ang lahat, ngunit kailangang maganap ang isa pang kasulatan at sinabi niya, "Nauuhaw ako." May sisidlan naman doon na puno ng mapait na alak, kaya ikinabit nila sa isopo ang esponghang ibinabad sa alak at idiniiti nila sa kanyang bibig. Pagkasipsip ni Jesus ng alak, sinabi niya, "Natupad na." At pagkayuko ng ulo, ibinigay niya ang Espiritu. Ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pahinga. Paghahanda ng Pasko noon, kaya mas dakila pa ang araw na iyon ng pahinga at hiniling nila kay Pilato na badiin ang mga binti ng mga nasa krus at saka alisin ang mga bangkay. Kaya pumaroon ng mga sundalo. Binali nila ang mga binti ng una at pati ng ikalawa na kasama niyang ipinako sa krus. Pagsapit naman nila kay Jesus, nakita nilang patay na siya, kaya hindi nila binali ang kanyang mga binti. Gayon may sinipat ng isa sa mga sundalo ang kanyang tagiliran at umagos ang dugo at tubig. Ang nakasaksi ang nagpapatunay at totoo ang kanyang patunay. At siya ang nakaalam na totoo ang kanyang sinasabi, kaya maniwala kayo. Magandang araw po mga kapanalig, Brother Vince po ng Society of St. Paul. Good Friday po ngayon. Bakit good? Dahil highlight po ngayon ang dakilang kabutihan ng ating Diyos Ama. Ang nag-uumapaw niyang awa, pagpapala, pagliligtas na magaganap po sa krus, sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus. Lahat ng pong ito ay sumasalamin sa dakilang kabutihan ng ating Diyos. Ayon po kina Seneca at Cicero, mga historians po, kadalasan daw po pinuputulan ng dila ang mga taong ipapako sa krus. Una, dahil po mura ang kanilang sinasabi. Pangalawa, dahil binubunyag daw po nila ang lahat ng sikretong kanilang nalalaman. Pero iba po ang ating Panginoong Hesus. Sabi po sa unang pagbasa na siyang disposisyon po ni Jesus. Ang sabi doon, ang makapangyarihang Diyos ang tutulong sa akin. Hindi ako maghihimagsik, hindi ako tatalikod sa Kanya. Kaya nga ang pagpapakasakit ni Jesus ay hindi natin masasabing sapat lang, kundi talagang lubos-lubos ang pagbibigay ng Kanyang sarili, ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos para po sa misyon ng pagliligtas. Pag-ibig po ang sagot niya sa lahat ng hampas, kutya, dura, pagmamaliit, mura, pagtatraidor ng mga kaibigan, ang lahat ng maaaring masakit na bagay na pwede niya pong pagdaanan. Ngunit hindi siya naghimagsik, hindi siya tumalikod dahil pag-ibig ng Ama ang tanging laman ng puso ni Jesus. He never felt unloved. Mga kapanalig, ito siguro ang hamon ng bawat Biyernes Santo sa ating buhay. Hayaan mong paminsan-minsan, sampalin ka ng unos ng buhay. Hindi naman pinangako ni Jesus sa magiging madali po ang lahat. Ang sinabi niya ay, kasama natin siya. Hindi tayo tinuturuan na maging duwag. Tinuturuan tayong manindigan na may Diyos na patuloy na uunawa at magmamahal sa atin. Kahit minsan kinukutya at pinapahirapan tayo ng mga ganid at bulaan, tandaan nating mananaig po ang kabutihan
at katotohanan. We cannot claim that we are an Easter people without passing through Good Friday. Kasi kung shortcut ka, parang walang saysay, parang walang lalim, parang wala kang paninindigan. Life is tough, but we need to be tougher. Jesus experienced it all because even when the cross of life seems heavy, with God, we cannot feel unloved. In truth, we are loved. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya. Sama-sama nawa kaming maglakbay sa daan ng pagbabalik loob at kalayaan ng may pag-asa. Nang maipagdiwang naming ng buong kagalakan ang tagumpay ng Panginoong Hesukristo laban sa kasalanan at kamatayan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.